Ito, isinare ni Jason sa ang article sa Manila Bulletin. Sabi dito sa Manila Bulletin, the Bangko Sentral ng Pilipinas said, monetary policy has reached the limits of its effectiveness in reviving the Philippine economy, shifting the burdens to the government to implement fiscal reforms and address governance failures. Yan. Dahil sa kapalpakan ng administrasyon, kakulangan sa fiscal reforms, ay wala na. Wala nang magagawa. Surrender na ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi niya na kayang i-drive ang economic growth, yung mga monetary policy. Ito ang article na publish sa Manila Bulletin. Remolona, ito yung Bangko Sentral Governor. Monetary policy can no longer drive economic growth. Okay. BSP Governor Eli Remolona Jr. said that while the central bank is doing its part to lower borrowing costs, interest rate cuts alone cannot compensate for the structural issues that triggered the sharp economic slowdown in 2025. Sabi ng governor, we have very limited tools in monetary policy. We're at the point where monetary policy cannot do much more. Sabi niya sa interview ng One News. Remolona's statement follows the Monetary Board's decision to reduce the key policy rate by 25 basis points to 4.25, a move aimed at cushioning an output slump that the central bank had previously failed to anticipate. Sabi dito, interest rates can't do the trick. We need support from other measures and those come from the fiscal side. Remolona said when asked if the focus on the BSP's policy moves overlook larger constraints, including project execution, governance issues, and external pressures. He added that in addition to lowering lending costs, the Philippines also needs credible reforms. The 2025 output slump was particularly blamed on the fallout from corruption, which crippled both public and private construction. Remolona said in a separate interview with CNBC that the latest easing can be justified by still tame price movements. Okay, so wala na. I don't know, pabagsak na talaga ang ating ekonomiya. Ang economic growth target for 2026 binabaan na nila. Ang economic growth sana target is 5.4%. Ngayon binabaan na nila ng 4.6. Talagang wala nang magawa ang Bangko Sentral, surrender na. So bahala na ang administrasyon na i-address yung governance failure. So kapalpakan ng administrasyong ito, lalong-lalo na sa issue ng corruption. Dahil sa issue ng corruption, bumaba ang peso, value ng peso, bumaba ang stock market, except nung nag-announce si VP Sara ng kanyang candidacy, biglang tumaas ang stock market index. Kaya lang, ang main issue pa rin is corruption. Kaya ang economy, wala na. Surrender na ang Bangko Sentral, bahala na. Okay, so tingnan natin comments. Sabi ni Gloria Bustillo, ano yung pinagsasabi ng Anticler na okay ang economy? Huwag nyo nang paniwalaan sa Anticler, propagandista yan eh.
lahat ng sasabihin niya, it appears na magandang administrasyon. Kailang propaganda. Katotohanan, baliwala ang katotohanan. Oh, Panjak Boel, they said, he is the best president of all time. What happened? Yan, may mga Facebook post na nagsasabi, the best president daw, si President Marcos. Bongbong more. Kasi kung hindi lang talaga sila ganid sa pera, maayos talaga yung pananalapi ng bansa. Oh, Edes Sikat, please Lord, God save our country in Jesus' name. Dodes Cuadero, kailangan na talagang mag-resign. I don't believe so. Kapit to ko yan. Ako, naka-mindset na ako na hanggang 2028, nandyan pa rin siya. February 25, EDSA anniversary rally, 40 years. Pagpatalsik sa Marcos Sr. Nakakatawa itong mga dilawan. Mag-rally sila, kailang bawal daw ang magsigaw ng Marcos resign. Bawal daw. Ano ba yan? Talagang magkakampi na yata sila, ang dilawan at ang Marcos. Kaya mag-rally lang. Kailang Marcos, dyan pa rin daw. Ano ba ito? Christian de la Cruz, tagal naman magkaroon ng himala para maayos ang Pilipinas. Yes, himala ang kailangan natin. Bahala na ang Panginoon. Sobra na talaga. Eric Tolentino, kung ito man ay katotohanan, awang tulad natin sa nasa laylayan, masakit mang tanggapin, ibinoto natin si BBM, kaya dusa ngayon at sila dami ng nakulimbat. Well, hindi tayo naniwala kay Tatay Digong na weak leader siya. So, kaya nga humihingi ng tawad si BP Sara. Dahil nanalo siya, in-endorse niya, nakatulong siya. Kasi kung hindi in-endorse ni BP Sara, maraming hindi boboto sa kanya, baka ibang presidente natin ngayon. Halos hindi ako makapaniwala na ganito ang pahayag ni Attorney Claire Castro. Basahin ko lang muna ang kanyang statement. Sabi niya, tigilan na po natin ang pagtutok sa flood control na yan. Nakakasawa na po. Again, I'm not sure kung sinabi niya ito. But kung sinabi man niya, nako, wala na. It means napurnada na sila. Ito ang reaksyon ni Mindanao Pulse. Ganon. Dapat kalimutan na lang ng taong bayan ang flood control scandal na yan. Alam mo bang sinasabi mo, Yusek Claire Castro? Sa halip na manahimik ang publiko, mas lalo kaming nagtatanong kung saan napunta ang bilyong-bilyong pundo. Habang patuloy, na binabaha ang mga komunidad, hindi ito simpleng issue. Buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mamamayan ang nakataya. Kung walang malinaw na paliwanag at pananagutan, hindi ito basta makakalimutan ng taong bayan. Agree ba kayo, mga kaibigan? Na hindi natin makakalimutan ang flood control scandal? Ay, nako. Tingnan natin ang reaksyon, ha. People who reacted. 5,600 ang nag-react. 4,100 ang tumatawa, 1,100 ang galit. 213 lang ang nag-like sa pahayag ni Attorney Claire Castro. Meron din akong nabasang post kanina na inattribute naman kay Secretary John Vic Rimulya na sabi niya na mag-move on na tayo. Kalimutan na yung flood control na yan dahil summer na, wala na daw baha. Ganon na ba ang bagong script ngayon? Forget the flood control scandal and let's move on. Hindi pwede. Kaya pala,
ang administrasyong ito is kung ano-ano na lang ang issue na lumalabas para ma-divert ang attention, ma-divert ang usapin tungkol sa ano. May mga nababasa akong comments. Yun daw pahayag ni Commodore Tariela o yung ginawa ni Commodore Tariela, yung nag-lecture siya sa mga estudyante sa De La Salle na pinakita niya yung caricature ng Chinese president na lumalabas, dinisrespect niya ang Chinese president. Isa daw yun sa mga diversionary tactics nila para hindi mapag-usapan masyado ang flood control scandal. Kaya for matagal-tagal ding usapin yun. Yung sigalot o world war between China and Tariela and the senators para makalimutan ang flood control. But anyway, kung ang administrasyong ito parang kakalimutan na lang, may ICI, parang may statement ang Pangulo na pangako, sabi ng pangako, konting tiis na lang, ilalabas na ang ICI report. Dahil nire-review daw niya. Nag-comment ako doon na, no need, what's the use na ilalabas ang ICI report? May maaasahan ba tayo sa ICI report na sasabihin na ito ang nakita, ito? Kasi ang resulta sanang makita natin is yung nakasuhan at nakakulong. Kaya yung ICI na report na yan, useless na para sa akin. Kaya yung sabi ng Pangulo na konting tiis na lang, nire-review ko at promise, ilalabas ko na ang ICI report na nasa kanyang lamesa. Nire-review. Ano ba yan? Independent commission man kaya? Eh bakit kailangan i-review ng Pangulo?